Ay, magandang hapon no mga boss, mga kamping, mga bunyog. Ginagaan ko no, kahapon umulan, kaya ginabi na naman ako. Ngayon, medyo mainit. Opo. Salamat po sa dumadagdag subscriber, no, mga friend. Gaya ng inaasahan, di ba? Yun no, expose nitong dating ano ng custom na si Jimmy Guban, yung mga niname drop niya ho, lahat doon, iisa ho ang kanta. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka lang. Ikaw ay convicted na whatsoever. Diba? Pero hindi ho yan ang topic natin, hindi ho si Guban. Kung gusto niyo mapanood, isang maganda topic talaga. Kay Atty. Claire Castro po, ang liwanag. At para kay Atty. Claire Castro, pwedeng paniwalaan ang sinasabi nitong si Jimmy Guban. Kasi nga, sa halip na, siya na nakahuli, siya pa nakulong. Di ba? Yun din ang sinasabi ni Colonel Asierto, no? At itong Jimmy Guban, 17 taon na nagtatrabaho sa custom. Na nabalidtad. Sa halip na siya ang siya pa ang ipinakulong. Parang kagaya rin nung kay Dilima, di ba? Nag-iimbestiga siya sa pagpatay sa Davao, siya pinakulong ni Digong, di ba? Ganun. Maganda yung explanation din ni Atty. Claire, oo. Pero, yan sabi, the truth will set you free. Punta ho tayo rito kay Kimo. Si Kimo talaga, oo, nagsayang na naman ng... Papayuhan natin si Kimo. Papayuhan natin si Kimo. Pakinggan ho natin si Kimo. Kimo, ano ka ba naman? Hindi nahihiya to si Kimo, no? Ay, nako. Paano kung asawa? Sabi ng asawa, honey. Attorney Kapunan ho to eh. Senator Padilla, Attorney Kapunan, sexual consent between husband and wife po. Sasabihin ng asawa, masakit ang ulo ko, ayaw ko. Pinersa nung husband, yung babae to have sex. Is that rape? Ang sagot po ay yes. Ang ano po? So ang tawag po yung dati po na sinasabi na obligasyon ng asawa ng babae o lalaki kapag humiling ang asawa, lalaki o babae, dapat... Putik Kimo! Dapat yan sa kapitbahay mo lang, o kaya dalawa lang kayo magkaibigan, mag-usap, dinalaw pa sa Senado. Nagigil ho si Atty. Claire Castro dito. Tinapit niya ho ito eh. Tsaka si Atty. Libayan. Hindi ko na nga sana tatapit. Dahil baka mami magalit kayo sa akin, mga subscriber. Oo, pero sige. Tapikin natin. dapat pagbigyan, hindi na po yan. Hindi po. Pag sinabing Mamaya bibigay tayo ng advice kay Kimo, ha? Nagtatanong siya ng kay Atty. Kapunan eh. no, no means no. So, oh no. Ang lalong-lalo ng mga lalaki, paano naman daw po yun? Kasi, halimbawa lang po, yung babae, yung asawa mo, Sabi ni Atty. Claire Castro, mantakin mo sinayang mong yan, Kimo. Oras, kuryente, pagkain, yan lang ang pinag-uusapan ninyo dyan. Ano naman ba din? Galit na galit si Atty. Claire Castro kanina. Oo. may mixed, minsan kasi, ito totoo po to, minsan akala mo nagpapalambing lang yung asawa mo. So, paano mo masasabi yung no is no? Akala mo lang nagpapalambing o... Mahirap po ma-distinguish kasi minsan ng babae, minsan parang English yung brada. Distinguish. Spell distinguish. ayaw pero gusto naman. May ganun. Ano po ba yun? Ano po ba ang kawawa naman kami? Ang depensa namin. O kung kami naman halimbawa ang wala sa mood pa, meron ba kaming karapatan magno? Panay pasok kayo ng bigote dyan. Number 1 senator. Hoy, mga bumoto rito, Hingi kayo ng tawad sa Diyos. Mahirap paniwalaan, pero ako lalo, mahirap paniwalaan ako magno. Pero, Ako rin! Udya, kung single na ba naman ni Mariel, magnono ako, hindi rin Kimo, parating yes na yes.
Paano pa pag nag-no ako? Yung no means no applies to both genders. So pag sinabi ng husband, no, hindi siya pwedeng i-force nung asawa. Halimbawa naman po, wag naman po sana, halimbawa lang, nagkaroon na kayo ng marital problem, pwede po bang gamitin yon against doon sa babae o sa lalaki? Sabihin, hindi, kasi kaya naman ako nakikipaghiwalay dyan. Dahil tuwing yayayain ko, ayaw. Ganon. Paano po kaya? Pwede po ba yung maging ebidensya din yun? O ano? Yes po, because sa cases, for instance, yung case nung Alain mo, no? Ito na ho ang Senado ngayon. Wala ba kayong ibang mapag-usapan dyan? Pera ng bayan niya, inuubos nyo. Sabi nga ni Atty. Claire Castro, putik, ang dami pwede pag-usapan. Kimo! Mamaya papayuhan natin si Kimo. Buburn talaga itong tuloy. Annulment ng marriage, ang ground nun is psychological incapacity. Yung basis ng psychological incapacity is yung mutual obligation ng mag-asawa of love and respect. Ngayon, part of love is showing your love. But kasama po rin doon yung respect. Pag for instance, ayaw ng spouse mo na magkaroon na mag-sex, pinilit mo siya, wala ka nang, hindi ka na rumirespeto sa asawa mo. Tama. So, grounds yan ng one of the circumstances of psychological Sana maintindihan mo, Kimo. Pero hihirit pa rin si Kimo. Tuloy mo. incapacity. Pag lagi kang pinipilit ng ganyan, pwede ka nang mag-file ng annulment of marriage. So, yun ang po ang importante. Kasi women's rights nga, or men's rights, or human rights nga, hindi po ba? So, respect the human body nga eh. Sana si Digong lang tinanong mo tungkol dyan, Kimo. Hustler si Digong dyan. Ang kuminsan, kasi i-clarify ko lang yung sinabi kong yung anal tsaka oral, Kasi, nung iniinak nga to sa Kongreso, maraming congressman nagloloko, Sabi nila paano yung dentista nga, yung kinikwento ko po sa inyo. What if a dentist puts an instrument into the mouth? Kasi by definition of rape, any instrument into any opening. So nag-commit ba ng rape yung dentista? Ang sagot naman doon ay hindi. Because yung sa batas, iba yung oral at yung anal sex. So, oral sex, sa anal sex, pwedeng any instrument, pwedeng. So, wag natin naman tinatawag, i-trivialize yung crime ng rape. Wag naman wag tayong magpilosopo. Kasi seryoso po yung allegations of rape. At even in this law, life imprisonment yan. So, lalong-lalo na pag may qualifying circumstance, ang nakakalungkot po o nakakashock sa panahon natin, incestuous pa. Yung either father and the daughter, either under the influence of drugs, incestuous rape. Rini-rape ang sariling anak. Yun ang dapat talagang bigyan ng Parang Itchagaray ba, ganun, nabitay, ha? malaking parusa. Yung incestuous rape. May tanong pa po ako. Halimbawa po, attorney, chef, Mirit na naman. Ano tanong mo? siyempre, hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, Yan. meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman Kung ano, bigat yan, Kimo, Sexual rights. May sexual rights ka sa asawa mo. Putik ka, Kimo. Tuloy. pinipili kung kailan ka yung in heat, So,
Paano yun? Pag ayaw, O, in hit, ayaw niyang magsalita ng, hindi naman marunong ng mga lingwaheng bogling-bogli. Ha? In hit yung bogling-bogli niya, di ba? O, tuloy mo. ng asawa mo, so wala pong ibang paraan talaga kung para ano yung lalaki. So paano yun? Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So ano pong ano Papayuhan na kita dyan, Kimo. Kala mo, ah. Pag ayaw ng asawa mo, Kimo, tandaan mo, tali mo sa tuktok mo to, ha? Tawagin mo si Maria. Ikaw naman, Kimo, napakalapit lang sa katawan mo yan si Maria. Yung talagang inhit ka na, kamo. Boglin na. Tawagin mo si Maria. At si Maria ay hindi ka pababayaan ni Maria. Alam ba kung sino si Maria? Si Mariam Palad. Hindi mo kilala si Mariam Palad? Magtanong ka dyan sa kapitbahay mo, sigurado kilala nila kung sino si Mariam Palad. At karamihan sa mga ganyang bogli, si Maria lang ang nakakatapos ng kanilang problema. Ha? Tuloy mo, Kimo, sakit sa ulo. anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako na wala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano po ang na pwede niyang gawin na nasa batas na Ay, Kimo. Para sinasabi mo, Kimo, na parating wala sa mood si Mariel sa'yo, ganun ba? Kaya yan ang tinalakay mo dyan sa Senado? May katwira si Mariel para mawala ng gana tawag dito, sa iskandalong napasukan mo. Tuloy. na wala naman siyang parang wala kaming choice bigla. Gano'n na lang. Siguro- Matulog ka na lang. Meron! Si Mariam Palad nga ang tawagin mo. Siguradong pagsisilbihan ka ng palad mo. Wala ka sa ayos. Wala sa ayos to eh. Number 1 senador ho ito. Kala mo tinatalakay niya rito yung tungkol sa kung ayaw ng asawa niya, ano raw ang magagawa niya. Mag-Mariam Palad ka. O kaya kalog. Hindi ka marunong ng kalog? Okinawa, Japan, no? Call jacks. Alam mo yung call jacks? Ah? Himo. Na lang. Gano'n. Siguro po ang issue doon ay hindi na legal, no? Ang issue doon na yan ay psychosocial. Legal, sa legal po. Alam mo, mapilit yung lalaki. Ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang, will you help me na lang? Gano'n na lang. Tulungan mo na lang. Ang hirap po pag Tagalog kasi hindi mo masabi, baka bastos ang dating. Matulungan mo ba ako? O paano po kaya? Ano pwedeng gawin na lang ng babae talagang no? Pag sinabing no ni Mariel, magsarili ka na. Napakahina ng utak nito. Sinunod na to. Ibig sabihin, hindi ka nakaranas magsarili. Himo. Okinawa, Japan, no? Talaga, bahala ka dyan sa buhay mo. Gano'n. Oo ah. Kung minsan kasi, yung no, Huwag ka naman magpapakamatay. Magsarili ka lang. Alam mo kami mga lalaki. Tayo mga lalaki mo. Pag pumutok na yan wala na rin di ba? Ikaw naman, Kimo. Ay! o naman ng babae, hindi naman arbitrary, hindi naman, kung minsan, for instance, kagaya ng, yung instance na lasing, yung asak, Kalat ni. Tama ba yung payo ko, Kimo? Kalat ni. Pag ayaw ni Mariel, huwag mong pipilitin, Kimo. Baka layasan ka niyan, ha? Magsarili ka na lang. or under the influence of drugs, no? Gustong makipag-sex with the wife, no? Siyempre, under that circumstance, magiging violent. Hindi out of love. Attorney, wala pong violent. Hindi po siya lasing. Out of ano lang po? Talagang hirit na naman. Out of bogling-bogli po. Yun ang ibig sabihin Of urge. Urge, Kasi ano po yan no? Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin ng mga taong bayan pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge. Taong bayan. Ba't puro lalaki ba taong bayan? Loko-loko talaga ito. Sige mo. Tuloy mo. Talagang nandun So, paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya.
So anong pwede kong para hindi ako mareklamo ng Ano talaga. Alam mo yung sex mo, talagang meron time na walang gana yung babae. May time din na walang gana yung lalaki. Wala sa mood, ganun. Eh, bakit mo pa pinarating ka sa Senado? Kagago mo talaga. Parang ka rin nanliligaw dyan, Kimo. Ha? Lalambingin mo. Kung hindi mo matatagal talaga sa lambing, may dinaramdam yung babae. Bakit mo pipilit na ipasok yan? Gago ka talaga. Tingnan mo. Kaya kami numura ni Mima Alicia, visit ka eh. Tsaka hindi ka mag-i-enjoy, Kimo, pag ayaw ni Mariel. Bagay, siguro si Mariel, maski ayaw yan eh, posibleng hindi ka mag-i-enjoy sa ganda niya. ng asawa ko o anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o babe, ano ba? Please help me in a way. Counseling po ang Counseling? kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Sabi ni Atty. Claire, kung ganyan, iligo mo na lang yan. Atty. Claire, tonto ako kay Atty. Claire. Ang counseling, magdasal na lang kayo. But mali, i-correct ko lang po yung statement. Ginago na rin siya ni Atty. Kapunan eh. Magdasal ka na lang o kaya manood ka Netflix, okay na. Ay, Kimo. Kasi yung urge, mga 30 minutes na yung urge na yun na mabaliw-baliw ka eh. Di ba? Manood po kayo ng Netflix. Puta, 30 minutes daw yung urge, yung libog na libog ka na, talagang mabaliw, talagang mababaliw ko kay Mariel, ang puti niyan, Kimo. Tapos ayaw. Pero teka, Kimo, baka bukas naman pagbibigyan ka na. Panginoong Hesukristo, ano itong senador na ito? Dami sinayang na oras nito. Yung tungkol lang doon sa sex na ayaw ng babae at ayaw ng lalaki. Puta. Lord. Nasa isang bahay lang kayo eh. Di ba? Kimo? Di kung ayaw, di. Bukas, may... Haki mo! Hindi lang isa araw. Tsaka, Kimo, hindi masarap yung pipilitin mo si Mariel. Hindi masarap ang sex pag hindi parehong gusto. Kimo, ikaw naman, putragis ka. Tama na, masakit na uulo ko. Baka kayo rin. Ito po yung pamagat ng vlog ni Atty. Claire Castro tungkol ho dito kay Kimo. Senator Robin Padilla, nagpahiring ng walang alam sa batas. Ayan. At ganito si Atty. Claire dito. Pero dapat subalit ngunit, wala akong kasalanan to eh. Itong mga to. Ang may kasalanan ho, butante. Number 1 senator to Nagpahiring pagkatapos walang alam sa batas. Putik yan. Ito naman yung pamagat ni Atty. Enzo Recto. Maginoo kuno, Padilla, nagkakalat ng kanyang kabastusan. Yan naman yung kay Atty. Enzo Recto. Enzo Regito Motorgo. Pinatulan din ito ni Atty. Libayan. Itong si Kimo. Kaya, maski pa paano, hindi naman nila pinayuhan. Pinanood ko ho Ako pinapayuhan ko si Kimo. Yun ang pinagkaiba namin. Hindi ho ako abogado Pero Kimo, baka nakakalimutan mo si Maria. Pag talagang urge ka na, Kimo. Maria is the answer. Kimo? Pakishare ho itong vlog na to at na makarating kay Kimo. Baka nakalimutan nyo si Maria. Ang apelyido ho ni Maria ay si Palad. Mariang Palad. Talagis ka Kimo ka. Kalahin mo, nadala mo sa Senado yan. Putik ka. Talagang dapat baguhin talaga ang patakaran sa gobyerno. Parang awa nyo na. Tanggalin nyo na yung must be Filipino citizen. No read how to read and write, puta. Walang educational attainment. Putik kayo. Mambabatas. Mahiya nga kayo, mambabatas, di ba? Senador, kongreso, mambabatas kayo.
gagawa kayo batas. Wala kayo alam sa batas. Nananalo kayo, hindi kayo nahihiya. Kung musikat kayo, nananalo kayo. Ito ng mga tanga, boto ng boto, kaya nagkakagutom-gutom kayo eh. Saka boboto niya na sikat eh. Ha? Putik kayo, wala kayo talaga sa ayos. Totoo lang. Pero yan ho talaga, no? Wala ho tayong magagawa eh. Ha? Yun ho, kagaya sinasabi yung mga nasa mababang laylayan. Pag nangitian ho yan ng magandang kandidata, kagaya to, wonderful tonight, nanalo to. Number 1, putik yan. Andiyan na naman si Ipe, o. Minamalas-malas, mananalo yan. Sabi nga ni Ka Percy, wala ho kasi isip eh. Ang nagpapahirap po sa bansang Pilipinas, yun yung mga taong hindi ho gumagamit ng isip. Napakahirap po kasing gamitin ng isip. Kung ang sikmura mo, kumakalam. Andyan na ho yung 500 nitong mga politiko na to, na mayayaman at tambak-tambak ang pera. Yung mga dynastiya na sinasabi. Di ba? Pero kung meron hong batas na hindi ho pwedeng tumakbo ang isang hindi nakapagtapos ng pag-aaral, at kagaya yan, senador, kailangan nakakaintindi kayo ng batas. Para gumawa kayo ng batas. Sus Mario Jose. Nandiyan sa Senado pag pinanonood ko, yung mga hindi nakapagtapos, sila pa ang mga parating nag-grand standing, nadadaan sa sigaw. Yung iba naman, mga talagang, pag tinignan mo subscriber, milyon-milyon. Dahil matulungin, puta. Anak ng puta. Yun na subscriber mong milyon laki na ng kinikita mo dun Ang views, milyon din. Dahil doon sa kanyang pinakita. Kaya wala ho akong makitang pag-asa. Hanggang yun hong tao na yun, talagang binibiliban ng tao. Dahil sa kanyang galing na matulungin. Malungkot, pero alam nyo, sa totoo lang, kung si 2 times Olympic gold medalist na si Kaloy Yulo, sa nga oras na ito, tatakbo senador, kung pwede na, baka ho manalo Opo. Di ba? Dahil, di ba? Dahil sikat Di ba? Lord. Ewan. Hi, Kimo. Naging masaya ako ngayon, Last day ko ng 66. Bukas po, 67 na ako, mga boss. Balik tayo dito kay Jimmy Guban, Mahaba ho to. Mahaba ho to. At ang bibigat to ng mga nito, mga pinag-name drop niya ng mga, pero, ayon nga kay Atty. Claire Castro, pwede yung paniwalaan. Bakit? 17 years ho siya. Tsaka paano ho siya magiging importer ng ganong kalaking kagamento? 6.4 billion. Magkano lang sweldo niya? At hindi naman siya napakataas ng pwesto niya sa Bureau of Customs. At hindi rin ako naniniwalang ganong kalakas ang loob ni Jimmy Guban na ngayon nandun ho sa loob ng kulungan at bumubuno ho ng life imprisonment. Pero under appeal daw yung kanyang pero hindi natin alam. Hindi ho natin alam kung ano mangyayari sa kanya. Yun lang yun. Pero yung sinasabi ni Jimmy Guban, takot ho siya sa buhay niya. Kaya ganun ang ginawa niya. Ngayon nagre-recant siya. Marami naman hong ganyang nagre-recant, di ba? Si Ragos, di ba nagre-recant din siya, humingi siya ng tawad kay Laila de Lima sa mga paggagawa niya. Under pressure siya mga panahon ni Digong, di ba? Mag-collab na po tayo, mga boss. Basta ho kahapon, pinanonood ko yung Jimmy Guban kung sumagot sa mga nagtatanong sa kanya ng mga congressman. Kasi halos ang tanong naman sa kanya ng mga congressman na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang salaysay, sinumpaang salaysay, puro doon sa sinumpaang salaysay niya Wala hong kagatol-gatol yung kanyang mga sagot At pati ho yung memory ng Guban
doon sa mga taong mga name drop niya, eh, hindi ho hindi ho katakataka eh, di ba? Mag-collab na po tayo. Kayo, napanood niyo po ba yun? Yung Jimmy Guban? Malayo ho kaysa to sa Morales eh. Si Muhagis yung testigo doon sa ni Bato sa Pidea Leaks, di ba? Jeff Ramos, nak, shout out. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Rex Cruz, shout out. Welcome to the club, Rex Cruz. Susan de la Cruz, welcome to the club. Good evening, Karaoke, and everyone. Keep safe. Keep safe din, Susan. Kalat ni Baya, shout out. Roberto Sayat Senior, shout out. Karma na, batas is batas. Sumpuena ang kailangan. Padampot na sa AFP ang mga digong bato, baste, bongo, etc. Sabi niya. Ay, eto nga pala. Just in case, no? Natatandaan nyo yung Marawi Seeds? Nung diniklara ni Digong na martial law, yung Marawi, talagang, di ba, wasak-wasak, tinira ng tinira, oo. Hinahanap, si Marwan yata hinahanap, Marwan, di ba? Ganun ba, Marwan? May hinahanap ng terorista eh, di ba? Ako, pag sinabing terorista, magulo ka sa gobyerno, parang ganun, di ba? Di kaya magulo sa gobyerno itong sila Digong, ha? At itong sila, malay mo, ha? Baka biglang yan ang maisip. Pwede. Ayaw mo sumuko eh. Nagtatago ka eh. Kagaya si Tebes, di ba? Na-declare na terrorist. Di ba? O, eh si Tebes naka-eskapo. O, di ba? Baka kung hindi siya umiskapo, baka ni-raid na rin yung mga lugar ni Tebes, di ba? O, nakakuha na rin yung mga baril na kung ano-ano, nahalugog na yung lugar. Pero kay Kibuloy, hindi ko nangyayari yan. Dahil nga ang NBI mabait. 20 silang lumusob, 10 lang ang papasok, ha? Pagkati ka sa ulo nyo, yung 10 NBI maiwan kayo sa labas. Uli na natin to. Malay mo, di ba? O, dami yung namatay dun, sa Marawi Seeds na yun. Di ba? Digong. Diniklara niya, martial law yung book. Yung Marawi. Di ba? Under martial law yung Marawi. Pwede rin ideklara ang under martial law, Davao. Baka. Ano sa palagay niyo, Mones? His Excellency, kalat ni Bayaw, kabayo lang ang malakas, malhalakas. Shout out, Binibining Akira Milus. Wishing you a blessed weekend. Ingat at magpakabait ka palagi. Mabait si Akira, friend. Friend lahat ka, lahat niya. Good evening, Kasani. Umuulan man o umaraw, bakbakan mo na ng bakbakan, Kasani. Bombahin mo na. Raul Istengor Jr. Shout out. Good evening po, Karoke. Sa tingin ko lang po, wala rin mangyayari sa investigasyon ng Quad Committee dyan sa Kongreso kung hindi niya kaya papuntahin yung mga taong involved, lalo na yung mga nabanggit ng resource person. Yan, mga Duterte, Michael Yang, Van Scarpio, malabong sumipot yan. Kahit alam naman natin, talagang mayroon silang kinalaman dyan. Oh. Pero tumanggi na, nagsitanggi na. Tumanggi na si Pulong, di ba? Ang problema kay Pulong, pag pumunta siya dyan, baka mapilitan siyang hindi nakagaya ng panahon ng tatay niya, pwede matigas. Clear na clear naman yung kay Trillanes. Wala namang masama. Titignan lang naman natin yung totoo, yung tattoo mo sa likod. O kung hindi totoo, di nating tulos ka naman, di ba? Kung wala kang tattoo, di lalong maganda. Sinungaling ako, sabi ni Trillanes. Tsaka pwede mo siya sampahan ng kaso, di ba? Nagbibintang siya, di ba? O, di ba? Roelio Asuncion, shout out. PBBM is the answer of all. Karox, finish or not finish, pass your paper. And na, let's pray, bagong Pilipinas. Oh. Nicolas Hilario, shout out.
Sabi na nga wala din silbihan. Magsasayang lang ng pera ng taong bayan yan. At kapag pamilya, salot na sangkot, puro paggalang lang ang sinasabi at dating Pangulo, nga raw ang salot. Ha? Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Halatang malambot ka, Mr. Atras Este Abante. Sayang lang ang panahon at pera. Yung dapat ipatawag ang hindi kumisipot. So, hindoropot kayo dyan. Pwe, yan na naman. Mait na ulong librado. Shout out, Michelle Edwin, my friend. Dyan sa Ontario, Canada. Oo. Elizabeth Iscario ulit. Thank you ulit my friend, sa pa-birthday mo. Sabi Elizabeth Iscario. Good evening, Sir Rox. Di ko talaga maintindihan yung hearing sa Kongreso tungkol sa war on drugs. At ito sinasabi ni Abante, lumalabas na ang kabulukan ng dating administrasyon. Pero yung pinaka-mastermind, ayaw naman imbitahan at ayaw naman kasuhan. Iniimbitahan naman, Elizabeth, hindi sa ayaw, iniimbitahan. Ngunit kung hindi dadalo, walang magagawa si Atras, si Abante. Ang Kongreso, walang magagawa. Hindi raw nila pwedeng i-contempt kasi nga nire-respeto nila ang pinuno ng Duterte drug war. Bakit pa nag-hearing dyan? Kung hindi naman pala makakasuhan at wala din palang makukulong na pinakautak dyan. Hay nako, welcome na lang ICC at tapusin ang hearing dyan. Di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Elizabeth Iscari ulit Sir Rox, kung ako si BBM, dapat lang na ipaubaya mo na yung mga tumitira sa'yo sa Interpol para makipag-cooperate ang ating kapulisan. At yan ang obligasyon natin. Tombo, totoo. Johnny B. Good, shout out. Gandang gabi, Karoke. Yan ang hirap dito sa Pilipinas. Walang ngipin ng batas sa mga taong may kapangyarihan. Hindi nila kayang ipa-aresto itong si Digong at ang mga galamay niya. Sabi ni Abante, wala silang magagawa kung hindi sisipot itong si Digong at Bato. Anong klaseng batas meron tayo? Tanong mo kay Marcos. Ang kaya lang nilang arestuin o kasuhan ay yung mga taong maliliit only in the Philippines. Sinabi mo pa, Johnny. Shirley J. Sir, shout out. Kawawan Jimmy Guban. Makukulong na habang buhay na walang kasalanan. Ginawa lang niya ang tama, napasama pa. Buti lang hindi siya pinapatay, Karox. Pinapakuha nga raw siya ni Duterte. Maski na walang arrest Hindi binigay nila Soto. Pinakukuha siya sa loob ng Kongreso. Without warrant of arrest, sabi raw ni Soto. Kailangan meron kayong arrest warrant. Parang warrantless arrest pinakukuha ni Digong. Yun ang ayon sa vlog ni Atty. Claire Castro. Kanina, panoorin niyo po yung Atty. Claire Castro. Ang galing. Dapat yan ang mga nagiging mga senador yan. Atty. Claire, Rachel Isguera, Secretary Llamas, Cielo Magno, yan. Pag dito, Toto Kausing. At salamat naman nakatakas agad si Colonel Asierto. Yun nga lang, kawawa yung iba nilang kasama. Nawawala na sila 2017. Kasabay-sabay pala silang halos si former De Lima na ginawan ng moro-morong kaso. Mga demonyo talaga yung mga Duterte na yan. Buhay pa sila. Nasusunog ng kaluluwa nila. Kapikon na talaga, Karox. Mga matataas ang opisyalis. Mga sangkot lagi sa anomalya. Yun nga, Shirley. Anong gagawin natin? Ted, shout out Ted. Dapat palitan si Abante sa kanyang committee ng human rights. Mukhang kampito sa kidigong nyo, kaya kagalang-galang si Digong sa kanya na huwag pumunta sa pagdinig. Nagsasayang lang ng oras at pera ng bayan ang mga ganitong tao. Kunyari, nag-iimbestiga yung pala. Merienda lang ang habol tulad ni Bato, Kimo at Bongo. Magpa-deliver na lang kayo na malalamon sa bahay nyo para hindi magdumi sa mesa ng Senado. May itaulo ni Ted. Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless sa inyong lahat. God bless, Raul. Raul ulit. Walang Abante,
Wala, Abante. Mabuti at atras mo na lang committee mo. Mga hearing na wala palang kwenta. Ewan ko ba? Nagtanong din si Abante dito kay kay Jimmy Guban. Gaya ng inaasahan. Wala rin hong kabuhay-buhay. O adi tinanong ng isa, hindi nang tanong niya. Sayang oras. Raul Villanata ulit. Abante, ang dapat na mataas ang respeto mo ay batas dahil habang magtatagal ang hearing na yan, ay nagtagal din ang paghihirap at pagdadalamhati ng mga biktima. Totoo. Ted ulit, Kaya naman pala umaapaw ang kayamanan ni Pacquiao, bilyones ang naipupuslit nila pulong na drugs sa custom. Nasa fake na magnetic lifter daw, hindi katakataka kung yumaman ng husto si Kibulugan. Yon ang naririnig natin. Maski si Atty. Claire, diskumpiyado si Atty. Claire na hindi kaya ni Kibulugan na itayo lahat yung mga ganong klaseng mga. Simon Jard, shout out Bakit problema ni Abante, papaano patunayan? Hindi naman kayo judge. Wala kayong karapatan magbigay ng penal punishment in aid of legislation lang po ang hearing ninyo. Ted ulit, Sabi ni Ka Enzo, titingnan niya ang red notice na Interpol dahil may limap daw na may red notice doon. Tingnan ko hindi lang 5. Tingin ko hindi lang 5. May 2 babaeng Russian at lalaking kahawig ni Digong at may kalbong kahawig ni Bato. Malapit na sigurong ma-red notice ang 2. I-type lang sa Google ang View Interpol Red Notice. Marilo Pabianak, shout out Good morning po muli tayo at sa mga ka-warriors. Yun nga lang po, maaasahan natin tayo. Una, ang gabay ng pating Panginoon kasi kadami ng hearing at patuloy ng paggasto sa lapi ng bayan pero yung mga bida sa dapat imbestigahan ay no show. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless Marilo Castro. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Anak Eman Escalona, shout out. Brother Elias Isyo, shout out. Sabi ni Friend Shervin, si Rox, Tia Deli, wala munang kuda at bana today. Bakit naman? Malupit ang mga ganap, dagdag stress at rayuma sa inyo pong info. Tawanta. Paguda sa trabaho, kurtado pa utak sa topak sa galit sa mga yawa. Tawan. Yan pong mga kampon ng Davao, masabi ko po untouchable. Don't even try at mangangamote lang po ang susubok bumangga sa pader. Ngatigasin po. Kahit po basuka, di po sila sasantuhin. Kaya surrender na lang po. God moves in a very mysterious way. Si Lord po ang bahala sa kanila. May araw din po sila. Wala pong tigasin. Pag si Lord na po ang kumalabit sa kanila, hindi po araw-araw Pasko. Maniwala ka, Tia Deli. Tama ka dyan. Arnold pa si Diego, shout out Jack Roman Santa, shout out. Ang ikli nung comment mo, Tia Deli ka, napatawa mo. Salamat ulit, Friend Shervin. Jack Roman Santa, nakaka-PI talaga kapag maliit at mahirap na tao. Supwena at contempt agad kapag hindi sumipot sa patawag. Mga inutil pa rin kaya hindi dapat hangaan ang mga congressman na mga yan. Yawa sila. Ay tayo dyan. Federico Mandak, shout out Si Sara walang track record ng good governance. Sumama siya sa Uniteam para sa pansariling interes lamang at sa interes ng China. Ngayon alam niya na sumira na si Marcos sa usapan nila. Kaya inaatake niya na pero mukhang huli na yung mga atake niya. Tahimik na dinidemolish na sila. Sana totoo yung pakiramdam mo, friend Cassandra Daisy, shout out. Pagkatapos ng 2028, ang ICC kasi aakyat pa. Pagkatapos ng 2028,
pagkatapos na ng 2028 ang ICC, kasi aakyat pa sa Supreme Court ang mga Duterte bago madala sa Europe ang mga kawatan. Araw-araw na lang tayong umaasa na makukulong ang mga yan habang hindi natin nababantayan ang mga nagnanakaw ngayon. Galing ni Cassandro. Christian Cheng Nak, shout out ha. 3JCO po, ito na naman. Hello Sir Rox, matindi talaga ito si Kimo. Ito nga topic ko ngayon. Ang kapal talaga ng peace. Sayang na sayang ang pinapasweldo sa kanya. Sayang ang oras Senado, sayang ang kuryente, tubig, ilaw, pagkain. Talagang tama si Trillanes. Ano ba itong si Robin? Hindi na nag-mature. Mga wala kang kakwenta-kwenta ang mga tanong kay Atty. Kapunan. Isang abogado di Campanilla, sinasayang ni Robin ang oras ni Atty. At lalong sinasayang ni Kimo ang intelligence ni Atty. Kapunan. Hay! Ang tagal pa ng ipagtitiis ng Pilipinas sa Robin Padilla na to, Sir Rox. Matagal pa! Putik. Malay mo ma-impeach. Dapat yung Senado ang number 1 na kwalifikasyon dyan, bawal ang tanga. Totoo. Pinapatunayan mong matalino ka. Di ba? 3JC ulit to. Pero Sir Rox, meron din isang matinding nangyari sa Senado. Wow, ito. Nakakagulat ang revelasyon nitong si Jimmy Guban. Na, wow, walang kagatul-gatul ang kwento niya. Di ba? At hindi ito hearsay ha, Sir Rox. Sarili niyang experience ang kinikwento niya kung papaano ang tunay na nangyayari sa Bureau of Custom. Shipment na shabu worth billions of pesos, nakakulong din pala siya na 6 years dahil kay Digonggong. Tama si Trillanes na may tattoo nga si Pulong ng Chinese triad sa likod. Hay, nasakop ng sindikato ng Davao. Totoo, yun nga nangyari. Basta sabi ko, tumakbo ang gobyerno ni Digong na sindikato. Bakit hindi sindikato? Economic advisor mo, in-check. Spiritual advisor mo, baliw. Di ba? Ayan ang mangyayari sa Pilipinas, di ba? Economic advisor. Di ba? Umunlad ang pogo. Tama, di ba? Umunlad ang pogo. Itong mga abogado talaga nakapag. Itong nangyayari na to sa Kongreso, investigasyon na to, baka tapos na yung 2028 election, di pa tapos itong investigasyon na to. Paano? Ang daming abogado eh. Michael Yang lang, abogado, si Fortun. Antakin mo ang mga di Campanilla yata yan. Ewan. Mga boss, ha? Minsan ito, ang mga abogado na to talaga sa totoo lang, ha? Lalo itong mga dumidepensa sa mali. Di kaya kayo nakukonsensya? Ha? Pera, maski na si Satanas, ipagtatanggol nyo. Di ba? Mahaba ko yan. Kay Roque pa. Paano? Ang dami mo yan. Putik yan. Paano? Tapos ang mga nasa Supreme Court. Kanina, pinaano ni Ombudsman ang inaano ni Atty. Claire Castro. Si Martires ba yun? Inapoint din ni Digong yun di ba? Kaya nga bago bumaba si Digong, pinuwesto niya na yung mga. Pero kayo naman, makonsensya naman kayo, di ba? 3J Shop ulit sa Rox. Yan si Bantag, Alice Goo, hindi naman yan binabayaan ng otoridad. Hindi man sila ang priority na hulihin kasi nakapokus ang gobyerno na mahuli ang dambuhalang isda. Yan yung sabi ko. Pag nahuli ang dambuhalang yan, sunod-sunod na mahuli na mga galamin yan. Yun ang sinasabi ko, friend. Kaya Sir Rox, huwag kang mag-alala. Hindi makakaligtas ang bantag na yan at alis na yan. Diba? Pero patuloy pa rin ang apila ni Step in. 3J Shop ulit Sir Rox, pag minamalas pa ng konti si Digong, makakasama niya ang kanyang butihing anak na si Sara sa dahig. Tawa-tawa ka. Magpaparte sila ni Bato, Bongo, Diggs, Sara. Malapit na ang ICC. Huwag na lang pagtalunan kung sino ang huhuli sa mga damuhong yan. Hindi ang ICC ang aaresto sa kanila. Dala-dala lang ng ICC
ang warrant of arrest, bahala ng Interpol makipag-cooperate sa PNP. Kung manlaban si Digong, sanay ang mga kapulisan natin dyan. O, di ba? Sanay. Yun nga ginawa sana nga gawin, kung sakasakali talaga matigas, under martial law Davao. Parang ginawa ni Digong noon, matigas under martial law yung Marawi, di ba? Marawi ba yun? Dinurog mo, halos matulog. Hanggang ngayon yata, di pa nabubuo yung naging gera sa Marawi, di ba? Pwede rin sa Davao yun. Ilang lang naman ang sa kingdom dahil doon hindi naman totoo yung kingdom, kulto di ba? Parang ginawa doon sa Kapa. Di ba, nilusob yung Kapa? Di ba? Wala na. Tuloy pa ba yung Kapa? Wala akong reklamo sa Kapa, pero tinira. Di ba? Kung manlaban si Digong, sanay ang mga kapulisan dyan. Saka di aarestuin ng PNP si Diggs na hindi heavily and fully armed. Nagpasabi naman kasi si Diggs na magbabarilan sila pag arresto siya. Kaya ready ang mga PNP Interpol sa ganyang senaryo. Totoo yan, 3J Shop ka. Let's see. 3J Shop ulit. Alam mo, Sir Rox, itong si Aling Sarang walang age, sa kapuputak niya, right after galing sa concert ni Taylor Swift sa Germany, sa kanya nagbumerang ang mga rant niya. Hinahanap ang flood control pan ni BBM, ayan tuloy, yung confidential pan niya ang bubusisiin sa Senado. Ang lakas ng loob mambatikos sa BBM administration, pero yung Davao na binabaha na may pundong bilyon-bilyon, ayan bubusisiin din. Sino ang advisor nitong si Sara? Dapat i-orient. Totoo yan. Wala 3J Shop ulit. Alam mo, Sir Rox, ang wise din ni BBM, nang mag-assume ng presidency si BBM 2 years ago, ang sabi niya, di niya pakikialaman ang mga krimen ni Digong during his term. Sinabi niya totoo yan. Bakit ba? Sabi ni BBM, di rin siya makikialam regarding ICC. Di rin siya pumapatol sa mga patutsada ng Maisog Rally. Walang pakialam kung bagas si BBM. Pero hindi ako naniniwala dyan. May basbas ni BBM ang pagdating ng ICC. Di lang obvious. Pailalim ang ganti ni BBM. Hindi halata. Para kung makulong na sila Diggs, masabi ni BBM with taas noon na wala siyang kinalaman sa pangyayari tungkol kay Diggs. Malinis ang pangalan ni BBM sa mga Duterte. Yun ang alam mo, 3JCO, pero hindi siya lulusot, my friend, kay Harry Shoque. Si Harry Shoque, alam ni Harry Shoque. Kaya nga sabi ni Harry Roque, hindi pwede sabi-sabi. Kailangan His Excellency pumirma ka ng black and white na hindi ka makikialam at ibigay mo sa mga departamento na huwag kayo makikialam. Pirmado mo. Hindi pwede yung puro salita. Kasi iba yung ginasabi mo sa ginagawa mo. Dapat si Harry Roque, inaasinta na rin yan. Malapit na rin yan sa Pogo, ha? Tama ba ako, my friend? 3J Show ulit sa Rox. Yan si Bato at Bongo. Talagang kabadong-kabado na. Baka sa Europa na sila mag-spend ng Pasko at ng marami-raming Pasko. Tawa ng tawa. Si Rox, inis na inis ako dyan sa dalawang yan. Idagdag mo pa si Kimo, Panelo. Pero pag bumagsak na ang ulo ng sindikato, isa-isa na yung babagsak. Bantag, Alice Gobong, Bato, Kimo, Panelo, special mention, Haring Roque. Malamang yan, 3J Show ka, ha? Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po muli. Pwede nang umulan, magkulimlim na naman po. Malakas ang dasal ng mga partners dito para maganda ho ang ani ng mais. At dinidilig naman ang Panginoon. Gabi-gabi ho umuulan dito ng malakas. Oo. Mga friend. Sa araw naman ho, matinding init. Kaya yung mga hindi niniwala kay Lord, mga gago kayo. Yun naman sabi ko sa inyo. May Diyos. Hanggang bukas po muli, mga boss. Brother Elias Show, shout out. Ay, nako. God bless. Good night.